po, susunod na ang programang Kapitbahay. Ito si CJ Castro, magandang umaga. Sumainyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balitang Update! Canriv Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Canriv Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. For more info, please contact Mr. Ami Kanke, 0915-263-7198. Sa kapitbahay, mga kapitbahay, sa kapitbahay, tara sumama na kayo, mga abay. Namok, nakasimano, maghapon nang nakapusango, para man, electro-rock na ko, sakit sa ulo, girl. Halina sumama sa aming pamilya, hatid namin, buwan sa saya, mga balita nagbabaga, samahan pa natin ang drama. Sa kapitbahay, mga kapitbahay, sa kapitbahay, tara sumama na kayo, mga abay. Kapitbahay. It's 11:06 na po ng umaga and happy Tuesday! Yan, happy Tuesday. Parang sobrang happy na Happy Tuesday! Sa mga pinili. Di Tuesday kasi Tuesday, di ba? Ganun. Di pinili. Sana all. Ayan nga mga kapitbahay, it's Tuesday once again po. It's, May 19! Sobrang bilis. Ay, napaka! Tinitingnan ko lang nakaraan, sabi ko parang birthday lang ni ICP na nakaraan. Oo nga, birthday pa lang to eh. Ano ba yan? The time is running. Habulin. Pero yun nga, isang oras ulit po tayong magkakasama mga kapitbahay. At syempre, kami po inyong makakasama this Tuesday. Ito po si HiCP. At CJ Castro. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at sa iba tanghali na ito. And syempre, andyan pa rin po ang inyong mga inaabangang segmento tuwing Tuesday. Andyan po ang ating Familia Radio Info Drama and ang ating update sa ating mundo ng showbiz. At ang update din sa mundo in general. Ayun na nga mga kapitbahay, break muna tayo sa mga maiinit at sobrang tension na mga balitaan. Kaya samahan niyo po kaming muli ni CJ Castro this morning po. So, kumusta naman ang iyong umaga, CJ? Alam mo, ICP, feeling ko ikaw masaya ka kasi hindi sobrang init ngayong umaga. Uy, oo. Alam mo kasi umulan. Yan nga eh. Alam mo, paglabas ko rin kanina ng bahay, sabi ko, wow, hindi masakit sa balat yung Diba? At saka pumasok ako hindi naka-open ang vacuum ko. Hindi ko namalayan dumarating na si ICP kasi lagi naka-electric fan yung mini fan pag dumarating. Tapos kanina, walang tunog ah. Narinig na lang nila siguro kung gumagano. Malamig-lamig ngayong umaga, Yes, ICP. oo. So, hindi siya as in nananapak. Kaya kung sasagutin ko din yung kamusta ang aking araw, syempre, hindi rin ako irritable. Diba? Kasi naglakad ako, pagdating ko dito, fresh. Fresh! Oo, tapos medyo, alam mo yun, hindi naman siya yung sobrang parang pero medyo makulimlim siya. Oo. Pero hindi naman siya yung parang umuulan. Hindi rin umulan kanina nung bumabiyahe ako, kaya ang sarap. Ang Hindi sarap. sobrang init, tapos hindi rin umuulan. Oo, tapos alam mo yun yung parang, yung hangin niya, may touch of coldness. Yes. Ay, hindi
Hindi, sana all kasi. Hindi, ayun nga, maganda po kasi ang panahon po natin lately dito sa QC at dyan sa inyo sa Maynila, no, sa Maynila. Kasi kahit papaano po ay pinatikim po tayo ng ating weather ng konting pag-ulan. Pero yun nga lang, nung bandang Sabado, magkasama kami ni Ate Charo G. Umulan siya dun sa may bandang Katipunan. Konting ulan lang, grabe, baha na. Yun nga yung madalas nating nababalitaan ngayon. Oo. Ayun na nga. At saka yun nga, nakita ko nung kahapon. Kahapon ba yun? Oo, kahapon kasi rest day ko. Nakita ko yung mga bata naglalaro. O, ngayon ko lang ulit sila nakitang naglaro sa labas. Siguro ngayon lang sila pinayagan ng mga parents na, sige, hindi naman masyadong mainit, go play. Kasi parang bakasyon na din kasi nila. Nung Sunday ng hapon, alam mo, ang pangit na sa pakiramdam kapag alam mong bubuhos yung ulan niya, sobrang alinsangan talaga. Oo, ICT. ayun lang, oo. Sobrang init niya talaga, pero pag bumuhos naman yung ulan, grabe din, sobrang lakas. Oo. Kaya yun, nakita ko yung mga bata, naglalaro. Speaking of laro, ano kaya yung mga, natatandaan mo pang laro ng bata ka pa? Naglaro ka ba? Oo, alam mo ba dati, naalala ko pa palagi pa ako sinisigaw ng nanay ko, CJ! CJ! Umaalingaw-ngaw yun sa buong bakuran eh. Oo, tas bawal ako lumabas pag di ko kasama yung kapatid ko. Kailangan dalawa dahil nga sobrang bata pa nun. At ang naalala ko na nilalaro namin, talaga, yung habulan. Ay, oo, kalimitan talaga habulan. At yung mataya-taya, yung gano'n. Ay, oo, taya-taya. Tapos yung sili, ano ba totoong title? Sili, Yan, maanghang. yung sili-sili. Tubig, malamig. Totoong tawag Hindi sa ko game na alam. yan, sili-sili. Huwag naisip ko, tagabuar. Tag lang ang alam ko, tag eh. Tapos may iba't iba siyang Oo, kasi parang mataya-taya din siya. oh, tapos may mga PS, may Hala, hindi mo alam yun. Ayan! Yan na kasi mga kapitbahay, ilan po sa mga laro na ilan po sa mga kabataan ngayon ay hindi na po alam. Uy, grabe ka sa akin. Ilan sa mga kabataan, hindi ka bata ka ba? Hello! Hindi ka na bata. Hindi, ilan po sa mga natin, generation po ngayon ay hindi na po alam. Kaya ito, i-refresh natin yung ilan po sa mga nostalgic na games, na mga ganyan. Ilan sa mga paborito po. Yan nga po na magbanggit namin. Ilan sa mga, yun nga, yung tag kasi tawag yun sa English, tag lang. Pero, yun lang, hindi ako masyadong naglalaro yun. Oo. Yung tag. Masaya para sa akin. Kasi, Ako hindi, pikon ako sa ganyan. masaya kasi parang ubos na yung hininga mo at may umahaba. Hindi ako nakikipaglaro ng tag kapag walang thrill na, for example, yung sili. Pero yung habulan lang talaga na walang time out. Ayoko na lang maglaro. Pati agawan base, grabe. Ayan, sobrang paborito ko oo. yun. Pero ilan po sa mga, yun nga, na mga naaalala pa po at hanggang ngayon ay sinusubukan po ng ating mga nakatatanda na ibalik. Kaya po dun sa sa circle. Nakita ko to, yung sungka. Oo. Dati, isa yan sa mga mas gusto ko siyang laro kaysa sa board games. Yung ibang board games. Alam mo, nung first time ko din to nakita dati sa probinsya namin, sabi ko, lagi ko lang siya nakikita, parang, tapos tinanong ko yung tita ko, tapos yung tita ko, siya yung nagturo sa akin kung paano siya laruin. Yun, parang nasa dagat kami. So, yung shell, Yung yun shell, ang ginamit namin bato, kasi parang wala na yung mga original bato ng sungka. Ano ba yung sungka, High CP? Ayan, yung sungka po ay para siyang tawag nilang, 2 player po ang naglalaro niyan. Ang tinatawag parang mankala game na sinatawag nila. Meron pong 12 holes. Naglalaro ka ba niyan? Ayan. Parang alam mo yun, may kuhaan lang ng beads. Beads tawag sa amin eh. Tapos, paramihan ng makukuha. Parang, basta may may strategy. Diba may base ka kasi. Oo, Alam mo, base. nung first time ko din siya malaro, yung pinsan ko kasi halos kaedaran ko lang siya. Tapos ang tagal niya laging pumili kung saan siya kuha. Tapos, yung parang yung first na pagkuha niya, parang ang tagal niya lagi isipin. Sabi ko, Isipan ba yan? Oo, bakit hindi ka lang tumira? Yun pala, meron nga pala siyang strategy. strategy. Noon ka lang din na-realize. Sabi ko, okay, pinag-iisipan pala to. Akala ko kuha ka lang ng kuha. Kuha.
Oo, kasi maganda kasi yung mga kapitbahay. Kuwari, for example, meron kang 7, meron yung kukuhain mo 7. Eh, pag tuloy-tuloy yung ano mo, yung hulog mo, ang tawag na to, hulog mo dun sa mga butas. The more ka may chance manalo. Oo, kasi dumadami Oo. yung nasa base mo na Oo. na bato. Tapos kapag iisa na lang yung beads mo, tapos naitapat siya dun sa beads ng kalaban mo, against sa kalaban mo, tapos marami yung natapatan, pwede mo yung kainin. Oo, Kain mo kain yun. Tapos ilalagay mo yun sa base mo, di ba? Nakakamiss na isipin. Na-imagine ko lang sa utak ko yung naglalaro kami ng sungka. Kaya sa mga malalapit po dito, tas wala pong ganyang malaro at gusto nyo pong itry, meron dito sa sa mga park po natin dito sa QC. Yan. Ito naman, ICP, ito yung madalas ko talagang nakikita nun. At yung mga kapatid kong lalaki, meron talaga silang koleksyon na ganito kakakapal. Naalala ko pa sabi ng nanay ko, anong gagawin natin dyan? Isisigang? Oo ba? Parang pawis na yung, pawis na yung mga text, yung mga text na game card or Game card card game. jam, oo. Mm. Yan, may kanya-kanya pa yung position Oo. ng pitek, kumbaga. Oo, ayan. Nakakatuwa din, no? Kasi parang ngayon talaga sa though may mga nakikita pa rin ako naglalaro sa labas ngayon, pero more of sports talaga like badminton, volleyball, yung yung mga ganon. nagaganon sa mga kalsada sa amin. Pero yung text, wala na ako nakikita Wala na naglalaro ng wala text sa na. kalsada. Dati maririnig ko pa yung ganon ng ng papel. Oo, tapos may iba't iba pa yung satisfying. variant, mayroong bilog. Oo. Oh, yung bilog naman, yung pogs. Oo, yung pogs. Nakapas na ganon. Parang full force, para Uy, hindi ako marunong maglaro nun. parang nalaro ko to lahat. Dapat babaligtad Oo. yung nasa taas. Yes. Titihaya siya Oo. para makuha mo yung card na yun. Oo. Nakakamiss. Malagagaan ng mga cellphone. Yes. Hindi ako nanalo sa mga ganon. Meron pa nga yung parang, di ba yung pogs bilog siya. Oo. Tapos parang, Diba marami yan? Tutok-tokin mong ganon. siyang ganon na parang wala namang nangyayari pero ginaganon nila yung Oo. side nung pogs. Naka-side, Tapos oo. akala mo kapag gano'n na, matitihayan niya na. Oo. Ewan ko, may mga strategy din sila na Wala hindi akong ko... kagaling-galing sa ganyan dati. Oo, lagi akong tawag nito, asartalo. Kasi kulang ako sa pwersa. Oo, pero meron ako mamaya mababanggit natin. Ha? Yan. Ha? Sabi niya, ayan yung sunod niya yung isa pa. Ito, hindi din ako marunong. Ako hindi rin ako Yan marunong. yung trumpo. Pero nakailang try ako. Like, iniikot-ikot ko talaga siya. Tapos ginaganon ko, bakit Bakit hindi umiikot? Yung mga kapitbahay natin yan, pwede, mga nanonood, at pwede po kayong mag-comment dyan sa ating Facebook Live at YouTube Live. Baka bigyan nyo naman kami ng tips. Paano paikotin yan? Alam ko yung iba kong mga kamag-anak doon, ang gagaling nilang ganun. Tapos alam mo yung di ba yung tali? Tapos Oo. ibabalik pa nila. Ang galing. Oo, ang galing. Hindi ko yan alam paano nila nagagawa. I tried my best, but my best wasn't good enough po talaga sa trumpo. Pero naman, yung parang Japanese version ng Yes. trumpo, yung Beyblade, yung Yung Beyblade. Yan, Yan, madali magaling na ako yun. doon. Madali lang yun eh. ginaganon. Hihilahin nyo lang po yun, mga kapitbahay. Sa mga nanonood na hindi na po yun naabutan or hindi na po napapractice, pwede nyo po yan i-search. Ang saya po niyan laruin. Wag lang po kayong pikon. Ito yung sunod. Ito, medyo na ako, Shatong palang tawag doon? Alam ko nga, shato siya eh. Shato? Kayo ba? Anong version nyo? Hindi ko alam. Basta nakikisali lang ako noon Ito naman, nalaman ko to dahil sa papa ko, dahil nga lagi ako sinusundo pag uwian na, ganyan. Tapos, meron siyang tinuro na game, yun nga yung shato, yung stick, tapos palayuan. Oo. Ganun sa mga kapitbahay na hindi po na-visualize, lalo na yung mga nasarado, yung shato po kasi, shato sa amin yan. Ano po siya, parang naging parang alternative ng baseball pag wala kang ball. Ano to, yung pang kalye edition. Kalye Yung edition. kaya mo lang kumuha ng stick dyan sa paligid. Stick na medyo makapal-kapal, kuwari, sanga ng babayas. Babayas? Babayas. Ano yung babayas? Ay, hindi ko alam Tagalog ng babayas. Assignment. Basta yan. Kasi, bayabas. Oh. Yun ba yun? Babayas. Oo. Ay, sabi kasi mag-aral ka na ng Bisaya eh.
Ayan, ng baya basta yun. Tapos, yung stick. Tapos, ihahagis nyo po. Tapos, aanuhin nyo, tawag, ibabutter. Ano bang Tagalog ng butter? Hahampasin nung nandun sa Palayuan po kayo. May nag-comment, sabi ni Marjorie Vargas, ako po champion sa Pogs, dinadayo po ng kalahat. Wow! Sana all! Wala, talo ko. Hoy, pwede kampi tayo. Kasi si CJ marunong na eh. Ayan. Itong shatong, isa din po ako ditong talunan. Ako parang ito yung mga hindi ko kaya kasi baka matamaan. Dito ako takot. Yung alam mong may lilipad sa'yo. Ay, lilipad. Yung magaling ako is yung ang tawag doon, yung grupo kayo, tapos babatuhin kayo. Tapos tapos yung iwas-iwas sama-sama kayong tatakbo. Oo, Hindi ba batuhan bola lang yun? sige, basta yun. May English kasi nun, mga kapitbahay. Doon ako medyo Dodgeball? magaling. Dodgeball! Social. Tagalog, batuhan bola. Oo. Tapos ito, isa pa to sa mga naging pambansang laro. Dito nyo ko hamunin. Wow. Ito yung sipa. Mm. Ang pinagkaibahan po ng sipa na sports, yung sipa na sports, ang gamit po doon is bilog. Oo, yung malaki. Oo. Parang Gawa sa abaka ata. Ganon. Yung sa atin, na Filipino version, mga kapitbahay, stingga. Oo, tingga. Tapos, ano yun? May ganun siya. Oo. May buhok. Oo. Parang sa sako. Oo, basta yon. Ang gamit namin nun is yung mga, pag alternative naman pong pwede, pabigat ang tawag doon eh, pabigat. Pabigat. Ang alternative namin dyan is yung mga yung, alam mo yung mga candy na na paikot mo buksan. Oo. Yun. Oo. Kapag wala kaming nung sako. So, yung mga yero na nasira, yung mga ganun, kinukuha namin mga kapitbahay. Tapos pag-iipon-iponin hanggang sa may pabigat na siyang ganun. Tapos maglalaro na kaming sipa. Paramihan yan ng, dito nyo ako hamunin. Hindi nyo ako matatalo dito. Diba sabi nila yung parang female version yung sa, dito ba yun? Dito sa siko. Siko. Kasi yung panlalaki daw, yung sa Sa paa paa. talaga. Ay, mas ako sa paa. Mm. Oo, mga kalaro ko ng mga lalaki. Ako hindi ko siya yung kaya yung controlled talaga na sa harap mo lang talaga siya. Oo. Lagi talaga siya lumilipad. Lumilipad. Oo, naalala ko nito mga kapitbahay, grade 2. Oo, paramihan po kami ng tinggang ilalagay sa bubong ng mga classroom namin. Nagulat na lang yung mga estudyante sa loob. Ano yun? Ano yun? Ulan ba yun? Didiscuss, biglang may naglalagatak doon sa bubong ng classroom. So, ayun mga kapitbahay, sana, nabalikan lang naman natin yung mga natin, mga dating laro natin na kinalakihan. At syempre, isa po yan sa mga naging culture ng Filipino, Filipino, ng larong Pinoy. So, ayun, mga kapitbahay, magbe-break lamang po kami. At sa ating pagbabalik, ay ihahatid po muna namin sa inyo ang mga balita. Sa ATM Balita po kasama po si CJ Castro, kaya wag po kayong aalis, babalik po kami. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin 11:22 ng umaga. Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations. Alam ba ninyo na ayon sa pananaliksik, kahit ang short-term e-cigarette use ay maaring maging daan para magkaroon ng cellular inflammation at kapag ganito ang nangyari, hindi malabong mauwi sa lung cancer at iba pang respiratory diseases. Kaya naman ang World Health Organization o WHO ay naglabas ng babala sa paggamit ng vape o ng e-cigarettes. Ayon sa WHO, bagaman mababa ang toxic levels ng ilang brand ng vape, subalit ang battery-operated device
na ginagamit para dito ay nagdudulot rin ng panganib sa kalusugan ng tao. Tandaan, hindi nakatutulong ang vape kung gusto mong umiwas sa paninigarilyo dahil sa taglay na nicotine ng kemikal na ginagamit dito. Ito ang dapat mong malaman. ATM Balita. ATM at this moment. Ano ba ang latest? ATM, sino ang nasa hot seat? ATM, alamin ang mainit na balita. Hindi fake, kundi totoong balita. ATM. Magandang umaga. Ito ang ATM Balita. ATM Balita. At ako ang inyong makakasama, si Jay Castro. Sa hanay ng mga balita, binabantayan ngayon ng DOH ang mga air at seaport dahil sa Ebola outbreak. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, paiigtingin ang mga surveillance sa mga border ng bansa. Dahil dito nag-enforce na ng heightened protocol measures ang Bureau of Quarantine at Epidemiology Bureau at nakatakda namang magkaroon ng meeting sa WHO headquarters ang 38 member states na nasa ilalim ng Western Pacific Regional Offices. Kabilang dito ang Australia, China, Japan, South Korea, Singapore at New Zealand. Samantala, sinabi ni Dr. Rontgen Solante, infectious disease expert, wala pa namang namomonitor na Ebola case sa Pilipinas. Ang mga outbreak sa Ebola sa Congo at Uganda ay pang-19 na outbreak na sa mga nasabing bansa. Ang carrier aniya ng virus na mga paniki ay kinakain din sa mga komunidad ng mga bansang nabanggit. Nakita ng World Health Organization na tumataas ang kaso ng Ebola at tumataas din ang namamatay. Kaya nais na ilagay sa public health of international concern para maabisuhan ng mga kalapit na bansa at hindi makapasok ang mikrobyo. ATM Balita. Sa kaugnay na balita, hindi dapat na ipagwalang bahala mga sintomas ng Ebola bagaman wala pa namang kaso dito sa Pilipinas. Kasama sa sintomas ang lagnat, pananakit ng katawan, nagsusuka, nahihirapang huminga at karaniwang dahilan ay ang pagdurugo ng baga at bituka o kung tawagin ay hemorrhagic fever. Ayon kay Dr. Rontgen Solante na isang infectious disease expert, batay sa nakikitang kaso sa Congo at Uganda, walang pinipiling edad, matanda o bata man, basta't na-expose. Isa pa rin sa naobserbahan, ang mga healthcare worker na nag-aalaga sa Ebola cases patient ay namamatay na rin dahil na ililipat o na-expose sa fluid sa mga pasyente na positibo sa Ebola. Ayon kay Solante, ang mahalaga ay madiagnose agad, maging alerto lalo na kung nagbiyahe sa ibang bansa. At sakaling may sintomas, kailangang madala sa pagamutan at para maisagawa ang infection control measures gaya ng pag-isolate sa pasyente. ATM Balita. ATM Balita pa rin. Inanunsyo ng DOE na dapat paghandaan ng publiko ang mas marami pang rotational power blackouts. Ayon sa ahensya, magpapatuloy pa ang mga red at yellow alerts dahil sa banta ng El Nino. Sinabi ni Energy Yusek Felix Fuentabella na 6 na red alerts pa ang itataas sa Visayas habang 7 yellow alert naman sa Mindanao. Bukod dito, nagpaalala ang DOE na makaaapekto sa bill ng kuryente sa Hunyo ang mga grid alerts.
Samantala, nakatakdang mawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Metro Manila ayon sa Meralco. Mawawalan ng kuryente mamayang gabi mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang ilang bahagi ng Barangay Sangandaan, Caloocan at University Hills Subdivision, Barangay Potrero, Malabon. Bukas naman ay sa bahagi ng Barangay Kapitolyo, Pasig City ang mawawalan ng kuryente mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Sa Quezon City ay mawawalan ng kuryente sa Biyernes ang ilang bahagi ng Barangay Cruz na Ligas mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. ATM Balita. At yan ang kabuuan ng ATM Balita. Ako ang inyong nakasama, CJ Castro. Magpapatuloy ang programang Kapitbahay. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, DWIM 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Natin 11:32 ng umaga. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas, pumapagaspas. Kapitbahay. Nagbabalik po ang Kapitbahay. Samantala, para naman sa ating sabi ni Doc, ating balikan po ang ilan po sa mga naging paalala niya sa ating programa, lalo na doon sa mga hindi po nakanood at nakapakinig. Kaya ito po, pakinggan po natin ang ating sabi ni Doc, kasama po si Doc Rylan Flores. Kasi mahalaga din pong mapaalala natin, lalo na po dun sa mga, no, di ba CJ, lalo na dun sa mga about sa ating health. Kasi yung iba, ilan, yun din ang tinatanong nila. So, kaya mas mainam na rin na ito, mapaalalahanan po tayo dahil gamot sa nang kakalimot ay paalala. Yes. And then, pakinggan na po natin mga kapitbahay. Para sa ating unang tanong, Doc. Yes. Doc, nagkaka-breast cancer po ba talaga? O nakaka-breast cancer daw po ba talaga ang mga antiperspirant o yung mga tawag doon? Yung mga nilalagay underarm. Underarm, ganun po, Doc. Okay, ganito yan. First and foremost, hindi natin talaga masasabi kung saan nagmumula ang cancer. Pero, ang pinaka parang factors na titingnan natin ay may mga tinatawag na modifiable and non-modifiable. Ano ibig sabihin nito? Yung non-modifiable, wala talaga tayong magagawa. Katulad ng mga edad natin, kasarian natin, at yung ating family history. Wala tayong magagawa dyan. Yan talaga andyan na. Kaya non-modifiable. And that's the reason why, kung for breast cancer, lalo-lalo na, meron strong family history of breast cancer, or ngayon mga panahon nito, may strong family history ng any cancer for whatsoever, yung risk tumataas lalo na sa mga kababaihan. Pero mga kapitbahay, ang breast cancer na nangyayari sa babae at sa lalaki. Nagkataon lamang na mas common sa babae because of the breasts nga. Ngayon,
pagka ganyan ang sitwasyon, ang examinasyon o ang mga tinatawag natin screening tests ay ginagawa ng mas maaga. So, imbis na mga nasa 40, 50 anyos na, as early as 20 years old, we start examining well. Andyan yung mga iba't ibang mga imaging, katulad nila ng ultrasound, CT scan, mammogram, at yung tinuturuan natin ng mag-examinasyon, yung tinatawag na personal breast examination. Nang sa ganon, habang maliit pa o oras na madiskubre, ay magkaroon ng pagkakataong mabiopsy at kung talagang cancerous nga o cancer ang problema, matatanggal at magagawa ng paraan at gumaganda yung tinatawag na survival rate. On the other hand, meron modifiable. Ano ibig sabihin ng modifiable? Ito yung pwede natin gawa na remedyo. Yan, malaking question mark kasi hindi naman natin alam kung nakakasiguro kung talaga nga nagsistart ng breast cancer. So, sa totoo lang, may mga incidental findings, katulad nga sinabi dito, yung deodorant o antiperspirant causes breast cancer. Sa totoo lang po, walang direct link na magkakaroon ng breast cancer just because you use an antiperspirant. Mas matindi po talaga yung mga non-modifiable. Ito yung mga nabanggit natin kanina, yung edad, kasarian, at saka yung strong family history. Pero Doc Rylan, kung like for example, gumamit ng mga products na para hindi pagpawisan, hindi po ba siya makaka-apekto sa health po natin? Well, ganito naman yan, no? Lahat ng mga produkto na dinidevelop para sa kabutihan ng katawan natin is made and is done, kaya nga nagkalat yan. Ang antiperspirants or deodorant was developed because sa totoo lang, pag tayo na nagpawis, nagpagod, oras na mag-effect ang bakterya doon sa pawis, medyo namamaho tayo. Kung kaya nandiyan yung na-develop yung mga antiperspirants and deodorants na talaga namang mas malaki ang benepisyo, di ba? But if you really would want, meron naman pong mga synthetic, meron naman mga natural counterparts. Yung mga natural counterparts, I wouldn't think merong yan side effects sa ating katawan. So, kung talaga nagdududa kayo sa mga produktong ginagamit ninyo, hindi kayo ng mga natural na walang mga synthetic o preservatives na mga lalaan kung sakasakali. Doktor, nabanggit niyo din po, no, na may mga cases din sa mga lalaki. Gano'n po Yes, may mga cases. Ganito yan, ano? Just to give you an idea, Ayan yung ilan sa isang tanong na binalikan po natin para kay Doc Rylan Flores sa atin, sabi ni Doc, no? Alam mo kasi ICP, relevant pa rin kasi siya anytime mo siya marinig dahil nga ngayon sobrang init ng panahon at talagang gumagamit pa rin naman tayo ng mga antiperspirant, Oo, ng mga para hindi tayo pagpawisan. Kaya ayun, sana natandaan po natin yung mga paalala sa atin ni Doc Rylan. Saka hindi talaga dun nang gagaling. Kasi ang daming, di bang, false, mga misconception. Ganyan. Kaya nakakatuwa din na yung mga ganitong segment natin, High CP. Kaya sana abangan palagi ng ating mga taga-subaybay, no po, dito lang po yan, sa Kapitbahay. At, ayan, ano bang sinasabi ng ating mga viewers, High CP? Oo, kasi, ayun, nakikipag-conversation din sila doon sa mga comments natin at sa ating kakwentuhan kanina doon sa mga laro. Ang dami din siguro mga batang 90s. Oo, nakaka-relate sila. Yung mga millennials na talaga ngayon. Dahil nung panahon nga na yun, more on talaga, labas talaga ng bahay. Oo. Tapos ang tawag nito, hindi naman sa mga 90s, batang 90s, mga early 2000s. Yung mga bata, sabi pa natin sa atin, parang tayo ata yung mga panganay ng Gen Z. na naabutan pa yung mga laro. Ayan. Kaya yun masabi, mas champion sila sa Pogs. Ako champion ako sa Sipa, ikaw ba? Champion ako sa pag-iyak. Kasi pikon. Ano ba kasi nun? Parang bata pa, syempre. Tapos, alam mo, ang ko nga nun, yung term na saling ket-ket. Curious na curious talaga ako. Sabi ko, bakit pa saling ket-ket? Ano ba saling pusa yun? Oo. So, saling cat, saling cat.
connect. Anong connect? Parang kyat-kyat na naiisip ko. Sarap ng Basta kyat-kyat lagi ngayon. akong ganon dahil nga sobrang bata pa dati. Tapos kailangan, para mawala ako sa game, dapat mawawala yung kapatid ko. Ganon. Nililigtas na para hindi na siya umiyak. Ganon. Oo, paano pala to eh. So anyways, mga kapitbahay, ito naman is, tingnan natin ano nga bang update natin ngayon sa entertainment o sa showbiz. Ito pakinggan natin. Ayun mga kapitbahay, successful po ang isinagawang homecoming at reunion concert ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez nitong nakaraan sa Araneta Coliseum nitong May 16. Matapos ngang hiranging kampiyon sa America's Got Talent Season 20, noong nakaraang taon itinuring po ni Jessica Sanchez ang concert na ito bilang pasasalamat sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya mula pa noong panahon ng American Idol. Sinimulan niya po ang kanyang concert isang pasabog performance ng kanyang AGT songs na Golden Hour at Golden Buzzer performance niyang Beautiful Things. Ilan pa sa mga naging guest performer na lalong nagpaingay ng crowd ay ang kanyang sa kanyang concert na ay sina Asia's Songbird na si Regine Velasquez na nakaduwit niya sa makapigil hiningang performance na When You Believe, pati po si Merced Amon sa Awaiting Stronger Than Before, pati na rin sina Gary Valenciano, Martin Rivera, Darren Espanto at James Reid. Sample nga, Hi CP, sample nga ng Jessica Sanchez. Anong ganta ka na? Beautiful Things na ikaw nga, ikaw! Hindi, abangan nila yan sa ating segment na tuwing Friday. Yes, sa Soundcheck My Test. Oo, mga gaya-gaya kasi kami. Na yun nga, alam mo, isa sa mga nakakatuwa na na kaugalian ng mga Filipino artist, yan, mapasinger man yan, dancer, lalo na yung mga veterano na talaga. Parang alam mo yung kagaya nila Regine. Pag may mga ganyan Filipino na mga kumbaga mas makabago, mga bagong generation kumbaga. Parang inaano talaga nila na sasama sila sa concert. Oo, totoo. Ay, Nakakatuwa grabe yung din. support. Yung supportan ng mga veterano talaga na Oo. Tsaka ang sarap sa pakiramdam kasi ako mismo nakakita na ako ng isang alam mo yun, concert ng isang K-pop, mga ganon. Grabe yung, kaya pala balik sa atin yung mga artist. Sa iba't ibang, suporta ng mga Pilipino kasi grabe. Kakaiba pa rin talaga. Na tipong kahit, meron pa rin si Shawn Mendes ata yun. Yung hindi na siya kumanta talaga. Audience na yung Audience talaga yung kumanta. Ay, nakakatuwa pa pag nakarinig ka ng ganun, nasa tono yung mga Pilipino. Sobrang galing ng kumanta ng mga kaya may kasama ko nung nag-concert na last year, Summer Blast. Siniko ko na kasama ko. Niya, ayusin mo naman yung nasa tono. Sumisigaw na kasi ako. Siyempre, ko doon yung fan ako nung, pagkakatanda ko nung si Rico Blanco yun. Kaya mga kapitbahay, ang ating tell mo na. Samantala, pakinggan naman po natin sa ating pagbabalik mamaya kung ano nga ba ang destructive behavior sa ating Familia Radyo Infodrama. At mapapakinggan po natin yan sa ating pagbabalik, kaya dyan lang po kayo, magbabalik po ang kapitbahay. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Oras natin 11:45 ng umaga. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Tiger Lion Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin ang sariling atin at siguradong may FDA permit, nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas. Tiger Lion Mosquito Killer Coil. Lamok, tepok.
Proteksyon para sa buong pamilya? Tiger Lion Mosquito Killer Coil. Tangkilikin sariling atin. Sure na may FDA permit, nasa tamang timpla at di nakakalason. Tigre sa tapang, lion sa lakas, lamok, tepok. DCEC Radyo Agila. Lalong pinasigla, lalong pinalakas. Pumapagaspas! Kapitbahay. Nagbabalik po ang kapitbahay. Kanina kasi mga kapitbahay, kinausap ko si CJ of Calm. Like, anong pagkakaalam mo sa self-destructive behavior? Ayun nga, yung parang imbes na tulungan mo yung sarili mo. Like, for example, pag nalulungkot ka, parang mas dinadagdagan mo pa yung reason. Oo, yung parang para ganun. malungkot. Yung parang Oo. ganun. Parang yung other term yun dati, parang nagpapaka-sad boy tayo, sad girl, Oo. parang ganun. Pero anyways, eto na nga, pag-uusapan natin yan. At lalo pa nating papalawigin ang ating kaalaman about dyan, kung ano nga ba yung self-destructive behavior sa ating Familia Radyo Infodrama. Kasama po ang ating mga expert. Kaya ito po, pakinggan po natin mga kapitbahay. Narinig niyo na ba ang terminong self-destructive behavior? Medyo malalim ang dating, Pero mas mabuting maunawaan natin kung ano ba ang factors bakit nauuwi sa ganitong klaseng behavior. Ipaliliwanag po sa atin ito ng isang psychotherapist. Kaya subaybayan ang ating Pamilya Radyo Infodrama. Kailan tayo mag-outing? Swimming na ako. Aba, planuhin na natin. Sabihan na natin ng tropa. Sige, pag-usapan natin yan sa bahay mamaya. I-message mo na sina Wing, Sel at Maureen. Teka, isasama ba natin si Daisy? Wag na lang. Alam mo naman may sariling mundo yun eh. Pero pag-usapan pa rin natin mamaya. See you sa house ng 6 p.m. at sagot ko na rin ang dinner. So, next week na ang swimming natin. Walang magbabakout unless, of course, may emergency. Kung tutusin, sa ganitong mga lakad sana natin ay makasama si Daisy. Kaso, mas gusto naman niya mapag-isa. Habang nag-enjoy tayo, siya naman, mas gusto pang ihiwalay ang sarili niya. Lagi nagsiself-pity. Parang ang bigat-bigat ng problema. Tapos parang galit pa sa mundo. Ewan ko ba? May tawag dyan self-destructive behavior. Hindi ako mag-explain tungkol dyan kundi pakinggan natin ang paliwanag ni Doc Angelo Subida na isang psychotherapist. So ito yung paulit-ulit na mga ugali, mga actions, mga habits, nakagisnan, patterns na nakakasira ng damdamin, emotional health, mental health, physical health, relational health, maaaring spiritual well-being din. Directly or indirectly. Kagaya ng mga merong addiction, yung nagsiself-sabotage, pag-avoid ng mga usapan na nakakasira o nakakasakit ng damdamin, isolation, addiction, self-harm. Yan. Yan ang mga example ng self-destructive behavior. Ano naman kaya ang pinanggagalingan at bakit nauwi sa ganitong behavior? Well, maraming pinag-uugatan yan, hindi lang isang source. Okay? Maaari siyang combination ng sources, tapos they influence each other or they combine. Okay? Merong tinatawag na psychological factors kung halimbawa baba na yung tingin niya sa sarili niya, halimbawa. O siya ay merong
shame or guilt na tinatawag. Meron siyang depression o kaya may impulsive siya o nahirapan siyang pigilin yung damdamin niya. Meron siyang unresolved trauma. Okay? Psychological factors yun. Meron din childhood tsaka abuse factors na maaaring pinanggagalingan yung kanyang self-destructive behavior. Maaaring naabuso siya, na-neglect siya, o nagkaroon siya na exposure sa violence or addiction, hindi siya attached securely sa kanyang mga magulang, okay? Kulang siya sa alaga, kulang siya sa safety, kung siya ay lumalaki. Okay, yan ay maaaring mga iba't ibang pinanggagalingan, no? Kung bakit na-develop yung kanyang self-destructive behavior. Ang ganitong behavior ay maaaring na-develop dahil sa meron siyang naging karanasan sa mga kaibigan na nakasakit sa kanya o hindi naging maganda ang trato sa kanya. Maaari ding dahil sa depression o unresolved trauma. Tandaan na ang mga senyales ng self-destructive behavior ay maaaring lumabas kahit during teenage phase. Yan po yung ating Familia Radio Info Drama. Tungkol po sa self-destructive behavior. Pero kalimitan nakikita ko yan ngayon sa lalo na sa generation ngayon, parang pababa yung age ng nakaka-experience ng ganyan. Bakit? Kasi grabe online, diba? Online bullying. Saka Hi CP, alam mo, parang ang masasabi ko lang, siguro, always check sa mga friends natin, Yes. sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin. Kasi baka nadja-judge natin sila base sa behavior nila, pero may pinanggagalingan pala yun. May dahilan. Sabagay, sabi naman na parang anonymous, talaga, sabi na everything has a reason talaga. It's for us how to, talaga, kung paano natin itatrato, ganyan. So, ayan mga kapitbahay. Dito naman tayo sa ating mga pagbati. Yan, good morning po sa inyo dyan sa North Caloocan. Nakapunta na ako dyan Kay Efren Pableo. Ayan, good morning. Ay, tanghali na. Magandang tanghali po sa inyo dyan. At kay Ozilia Batong Arcaina, hello po, good morning po. Lagi nanonood sa atin si Abay. Kaya kay June Cora Trinidad, magandang umaga po mga kapitbahay. Mula po sa Marilao, Bulacan South. At syempre, kay Mami Linty na palagi nakasubaybay sa atin. Hello daw po sa atin sa Team Kapitbahay at napakainit pa rin sa kanila. Sa kahapon, chinikan niya sa akin, maulan. Buti naman po. Buti naman. At iba-iba yung natin dyan, panahon at lagi na lang mainit. Ay, na-experience ko kasi yung init dun. Totoo. Hindi siya nakakatuwa man, oy. Kaya pala lagi sinasabi ni Mami Linty. Nagsasabi siya na mainit ang panahon. Uy, hindi yung joke. Grabing init dun. Pero hindi naman siya yung parang, alam mo yun, yung parang sinasabi natin, kasi gagaya nito, city, hindi masyadong mapuno. Yung kanilang mga kapitbahay dun, puro niyog. Oo, pero sobrang init pa Grabe din. yung init. Siguro kasi, ewan ko. Iba din talaga init sa probinsya at init sa Oo, Maynila. sa summer din, may mga kaibigan ako doon. Grabe, naintindihan ko naman yung summer kasi malapit sila sa dagat. Dagat. Oo, alam mo yung kekembot ka lang ng konti, dagat na. Ayan, shout out din po kay GC Baltasar. Parang medyo familiar sa akin to. At kay Priscilla Batan, good morning po. Happy viewing po from Rizal. Ayan. Ayan, kung medyo nagtitipid kayo at gusto niyo po ng medyo Tagaytay at Bagay, yan Rizal. Ang pa, tawag dun yung City Lights. Yes, City Lights. Tapos malamig na rin. Parang Tagaytay na siya na pinakamalapit. Yung tuktok, pag medyo tuktok ka na ng Rizal, kita mo yung Maynila. Tapos kita mo yung city. Ganda, lalo dun sa may Angulo. Halatang kung saan-saan. Kung saan-saan siya nakarating. Nabubuking ako dito, no? Ay, nanonood nga pala yung aking mga magulang. Hindi, trabaho lang po ito. Napag-uutusan lang. At kay Eva
Yan, hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat at ano po ang inyong ulam? Nagugutom na tuloy ako, hi CP. Oo, gusto ko ng adobo Bigla ako may patatas. naka-imagine ng menudo. Ay, oo, sarap! Sinigang. Sarap. Yung dyan kasi may nabilan ako ng minudo doon sa kanto. Alam mo yung tawag doon sa minudo doon? Minatas. Alam mo bakit? Minudong puro patatas. Ay, gano'n. Akala ko hindi na naman ako alam na termino. Oo, tawag doon. Ay, puro patatas talaga. Ang karne na parang naibigay niya sa 3-4. Bilang. Wag na lang, magluto na lang ako. Minatas. Ayan mga kapitbahay, lumipas na po ang ating halos isang oras po ang ating programa ngayon sa Kapitbahay. Maraming salamat po sa inyong pagsama at sana kahit papaano po ay may natutuhan po tayo. At maraming salamat po sa ating mga naging katuwang, lalong-lalo na sa ating pinakagwapong tech. Yun. Ikaw One and na. only. Ako na. Nag-sound effect. Ikaw na. Sa atin lang to. Ay, Kuya Arvin. Yan. At syempre kay Ate Charo G. Siyempre po sa ngalan po ni Abay Julie Fernando, kami po ang inyong nakasama this Tuesday. Ito po si Hi CP. At ito po si CJ Castro. Bye-bye Bye-bye po. Bukas po ulit kasama po natin si Mami Bel Sorara at Kanisha Santos. Bye-bye po.